Let's pray for the mission in the Word of God. Lift your hands. Hallelujah. Dear Heavenly Father, great God, Savior, Jesus Christ, to the praise prayer of our dearly beloved noble pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida. We thank you so much for anointing every part of our service today in most also moving. And our best for blessing us with Holy Spirit. Once again, we come unto the day of grace, beseeching you, O Lord, to place anointing salvation. Anointing humble, salvation, O Lord, where I cannot do anything by myself. That's the heart. O beloved brethren and visitor, patuloy mo, malang Panginoon, buksan ang puso at isipan. Nang bawat isa sa amin, malang Panginoon, sa hapong ito, ano man, nagbibigay daw pag-alilangan, anoint the word, the Lord, behind the power, that is demon that believe, thou cast out in the name of Jesus, cast out from us, thou cast out, in Jesus' name, cast out from us, in Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord, hallelujah. Maging mahal, lahat po tayo magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, maging mahal, purihin po natin ang ating pong mahal na Panginoon Kristo. Hallelujah. We give the highest praise, glory, and honor to our loving Savior, Jesus Christ. We give double honor to our beloved friends in the Lord. We remember the cherish, the blessed preaching, beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida and beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Ganon din po, greetings my beloved children, all family ng ating beloved noble pastor, at ganon din po sa lahat ng mga kasama ko sa ating mga beloved co-preachers, sa lahat po ng mga pinagpala na mga Kristiyano, sa mga anak ng Diyos. Amen. Maging mahal, ganoon din po sa ating mga beloved Finest Choir, sa lahat po na mga ginagamit sa ubasan ng ating pong mahal na Panginoon, maging sa ating mga beloved Marshall Group, sa ating mga musician, maging mahal, at sa ating mga webcast viewers and over the world. Maging mahal, ang araw na ito ay araw na mga anak ng Diyos na pinagpala. And the Sabbath day, makimal, napakahalaga ng ating pong pagsamba sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Kahit anumang bagay ng ating pinag-aabalahan sa daigdig, kahit anumang bagay, mahal, ang ating importansya sa ating buhay, inutos ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, na siya ay sambahin. Sambahin ang buong kalakasan, sambahin ang Diyos ng may buong katapatan, mga minamahal. Kaya't ating pong hinihiling, ihanda po ninyo ang inyong mga Biblia. Tatalakay na po natin, manginmal sa hapong ito. Praise God, ang salita ng Diyos. The Sabbath day, manginmahal, first book of Exodus chapter 20, verse 11, manginmahal, napaka-importante, manginmahal, ng ating pagsasamba, ng ating ginagawa na pagsamba sa ating mahal na Panginoon, sa ating mga bagungan, manginmahal, mga kapatid. Alam nyo mo, habang kayo ay nadyang sa inyong mga upuan, ang iba sa inyo may mga taglay na karamdaman, ang iba sa inyo may mga problema, lalo na po sa ating panahon, mga minamahal. Ang pananampalataya ay napaka-importante. Kaya dito sa Exodo, mga minamahal, and Old Testament ito, batas na pinag-uutos ang Diyos para ang tao, mga minamahal, ay maalis sa mga salot. Sabagat may mga bagay na nakakalimutan ang buong daigdig. Ang tao ay naging busy na lamang sa kanilang paghanap buhay. Busy na lamang sila sa kanilang pagtatrabaho para sa kinabukasan. Kaya't makinmahal ang isang bagay, sabi nga, jealous of God. Nagsisilos ang ating mahal na Panginoon kapag may mga bagay tayong nakakaligtaan na hindi po natin binibigyan ng importansya. Praise God. Ang tao kapag walang karamdaman, walang sakit yan, mga minmahal ko mga kapatid, sige pasya lang sila doon. Mga minmahal, walang panahon, araw ng linggo, araw ng pananambahan, hindi nila binibigyan ng importansya yan. Kaya't mga minmahal, ating pong basahin na ang ating tatalakayin, the Sabbath day, na ito ay lagi po naping itinuturo sa mga mananampalataya. Tayo po yung church, mga minmahal, na ang pagsamba ay dapat maging mapagpahalaga at maging seryoso. Praise the Lord. Before na kayo po ay magtungo dito sa ating pananambahan, ang mga preacher, mga worker, madaling araw pa lang gising na nagpupuri sa Diyos para maalis ang lahat ng mga hadlang, mga minman, mga kapatid. Dahil kapag ang Kristiyano ay hindi na nakasamba yan, mga minman, magbubunga na po ng panglalamig. At kapag tayo ng lamig, mga minmahal, mga kapatid, yung mga pinagaling sa atin ang ating Panginoon na karamdaman, yan po ay madubli pa.
babalik at babalik ang ating dating ugali at mas masama pa. Dahil manginmahal ang nag-uudyok sa tao, manginmahal, para hindi siya sumamba, walang iba kundi ang dyablo. Dahil alam niya, manginmahal, na hindi niya kayang wasakin ang Kristiyano mainit na naglilingkod sa Diyos kapag ito, manginmahal, ay active sa pananambahan at lagi nagpupuri sa mahal na Panginoon. Kaya sa ating iglesia, mga kapatid, kahit saan ka umikot ng mga church sa buong daigdig, tayo lang makikita mo, manginmahal, mga manggagawa, umaga, manginmahal kami dito 5 a.m. to 12 to 1 a.m. PM na, manginmahal. Sa hapon, manginmahal, yung prayer namin 5 to 8 ng gabi. Manginmahal, 10 hour, mahigit pa 11 hour, manginmahal, inaabot po ng 12 hours sa loob po ng maghapon. Manginmahal, mga kapatid, yan po yung buhay. Kung kaya't, manginmahal, makikita po natin, manginmahal ko, na itinuro sa atin yan ng ating beloved parents in the Lord. Ang iglesia ng Diyos ay lalago at ang mga sakit, mga karamdaman na nagbibiyag sa tao, manginmahal, yan po'y mapapalaya sa pamamagitan ng ating pagtalima, sa pamamagitan ng ating pagsunod. Praise God. Kaya po, Exodus chapter 20 verse 11. From the book of Exodus chapter 20 verse 10 and 11. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. And thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. Verse 11. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Amen. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 20, talatang 10 at talatang 11. Ngunit, ang ikapatong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw na ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, at ang iyong taga-ibang lupa, na nasa loob ng iyong mga pinto ang daan. Sapagkat sa 6 na araw, ay ginawa ng Panginoon ang langit, at lupa, ang dagat, at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw, na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Amen. Everybody say, praise the Lord. Mahal mga kapatid. Importante ito sapagkat in Old Testament, nilikha na ng Diyos ang tao at kasama na po mahal yung tinatawag na pagsamba. Ano ba yung tamang araw at ano pa yung araw na dapat ating ilaan sa pananambahan? Ang sabi po ng verse 11, for in the 6th day of the Lord made and heaven and the earth. Napakaliwanag. The sea and all in the dam is, and the risen in the 7th day. Wherefore the Lord the blessed the Sabbath day and hallowed it. Sa buhay, mahal ng mananampalataya. Ito mahal, huwag nating kaligtaan, huwag nating kalimutan. Tayo, mahal, ay nilikha ng Diyos, mahal, na mayroong kanya-kanyang katangian. At mahal, tayo ay tinawag ng ating mahal na Panginoon sa iba-ibang pamamaraan. Ang iba tinawag ng Diyos sa gawain ito na may sakit, mahal, may karamdaman, may problema, wasak ang pamilya. Subalit ng lahat na ito, mahal, ay ating naranasan nung tayo ay natuto na magpuri, magsamba sa ating mahal na Panginoon, ang lahat ng kahirapan ng ating buhay, mga karamdaman natin, tayo'y pinagaling ng ating mahal na Panginoon Kristo. Sa anong bagay? Walang bayad ang pagpapagaling ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Mangimal yung mga tao na mayroong matinding depression, dinadala po sila, mangimal, sa isang ipinarirehab, matinding mga problema. Manginmal, kaya dito, manginmal, bakit sa tao dumarating ang matinding pagwasak ng buhay? Bakit dumarating sa isang katauhan, mga minmal ko, mga kapatid, ang matinding depression?
sapagkat wala na po silang panahon na magsamba sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Diyos, makimahal, 6 na araw nilikha niya ang langit at ang lupa. At yung 7 araw, makimahal, ito'y banal, pinagiging banal, at dapat ito'y igalang, at dapat ito ay irespeto at manambahan sa ating mahal na Panginoon Kristo. Everybody say, praise the Lord. Tayo, makimahal, hallelujah. Kung ating pong titingnan ang panahon po natin ngayon, bagamat tayong bansa ay bansang Christianity, bagamat maraming taong nakakakilala sa Diyos, pero maling pamamaraan ang kanilang ginagawa sa araw ng pananambahan. May makikita po tayo nagsasamba, sign of the cross lamang. May makikita po tayo, makimahal, pupunta sa simbahan, makimahal, sila lamang ay minutes at mamamanata lang, tapos wala na uli. Makimahal, mga kapatid, dito ay itinuturo ng ating mahal na Panginoon maglaan ng panahon, ng araw, para makimahal, unawain po natin kung ano ang kalooban ng Diyos, para hindi tayo, makimahal, mahadlangan sa panahon nating ito. Kung sa ating bansa ay walang manubgad, walang nananalangin, tiyak at sigurado, lubog na po ang ating bansang Pilipinas. Subalit dahil maraming taga-Jesus Miracle Crusade sa bansa natin, ilan ang populasyon natin, ilan ang tao, makimahal, sa ating bansang Pilipinas. Makimahal, mga kapatid, tayo ilang milyon, mga kapatid, ang nasa Jesus Miracle Crusade, makimahal. Ngayon ay Sunday. Kahit saang pananambahan, nadyan ang mga Kristiyano, inilalaan nila yung kanilang panahon at araw para magsamba sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Makimahal, ibukod nyo ang sabi doon, and Jesus answered and said unto them, redeem to Caesar the things is our Caesar. Ibukod nyo yung araw para kay Caesar. Ibukod nyo yung araw mo para sa gobyerno kung nagtatrabaho ka, sa empleyado ng gobyerno o nag-uopisina ka o anuman, ibukod mo na yan. Para kay Caesar, dahil si Caesar dito sa Biblia, isang taong gobyerno. Tayo, makimahal, ay tinuturuan ng ating manabay, ibukod mo yung para sa Diyos. Yung araw ng linggo, makimahal ko, mga kapatid, lalo na tayo, mga Kristiyano, ilaan natin ang araw na ito. Umaga pa lang, naggagayak na tayo para tayo ay sumamba, makimahal, at magpuri sa ating manabay. Excited tayo, gaya ni Abraham. Si Abraham, makimahal, mga kapatid, hallelujah, sa kabila, makimahal, ng kanyang kahirapan. Si Abraham, sa kabila, makimahal, ng panahon na yon, walang sambahan, napakalayo ng kanilang pagtitipon. Pero hindi siya nagreklamo sa Diyos. Makimahal, sila ay naglalakbay, ang mga mananampalataya nung araw, makapanambahan lamang sila. Mga mahal, 3 araw sila ay naglalakbay para lamang tagpuin nila ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon Kristo. At sa ating panahon, makimahal, ginagawa natin ito. Ang inilalaan at panahon, kaya kayo, makimahal, may mga problema. Bakit hindi pa lubusang gumagaling ang ating karamdaman? Hindi pa lubos na lulutas ang ating mga problema. Kasi maraming araw na tayong utang pa sa mahal na Panginoon na kinakailangan mapunuan natin iyon. At ito po ang makimahal sa pamamagitan ng ating paglaluwalhati sa kanyang dakilang pangalan. Everybody say, praise the Lord. Mark chapter 12, verse 17. Pakibasa. The Gospel according to St. Mark chapter 12, verse 17. And Jesus answering said unto them, render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. And they marveled at him. Amen. Dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 12, versikulo 17. At sinabi sa kanila ni Jesus, ibigay ninyo kay Caesar ang kay Caesar, at sa Diyos ang sa Diyos, at sila'y nanggilalas na mainam sa Kanya. Nagilalas ang mga tao, nagtaka sila. Ano ba yung araw? Kala ko nilikha kami ng Diyos, sa isip nila, magtrabaho na lamang. Subalit, makimahal, ito yung Sabbath day. Sa panahon ng ating malapay na nagkatawang tao, makimahal, 2,000 years ago, ang kanilang ginawa, makimahal, sila po, mga kapatid, na diyan po yung kanilang mga
pagpapayoniering. Mga mahal, sa bawat bansa, sa bawat lugar, sa bawat nayon, pinapasok nila. At ang sabi roon, mga mahal, yung araw na yan, mga mahal, inilaan at ilalaan natin po sa ating mahal na Panginoon Kristo, ibigay na ninyo ang kay Caesar, ang kay Caesar. Kaya't ating ginagawa, mga mahal, yung pagtatrabaho natin. Hindi pa mga mahal, mahabang panahon, mahabang araw yung para sa atin, napakaigsi lamang ng hinihingi ng mahal na Panginoon. One day, everybody say, praise the Lord. Isang araw, mga mahal, ilaan ninyo sa mahal na Panginoon Kristo yan. Sabagat ito ay batas, hindi batas ng tao, kundi ito ay batas ng Diyos. Kaya't mga mahal, huwag nating isipin araw ng linggo, holiday, araw ng linggo, malakas ang negosyo, kinakailangan magtrabaho muna ako para ako'y kumita. Nadyan na yan. Sabi ng Biblia, unahin mo ang kanyang kaharian at lahat ng bagay na kulang sa iyo, idaragdag sa iyo ng ating mahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya mga mahal, ang mga bagay na ito ay nanggilala sila na mainam sa Kanya. Nagtataka sila. Sabagkat mayroon gaano kahalaga, gaano kahigpit, mga mahal ng pananambahan. Kaya mga mahal, may mga kapatiran tayo na minsan nakalilimot sila sa kanilang mga tungkulin. Hindi nila na, minsan, mga mahal, kapag may problema na, ang ibang wala nang gana magsamba. Alam nyo ba, mga mahal, sa banal na kasulatan, ang Kristiyano nung araw, hindi naman ganun kaginhawa ng buhay nila, pero ganun ang kanilang pagpapahalaga sa kanilang utang na loob sa Diyos, kanilang nilalwalhati at pinupuri ang ating mahal na Panginoon Kristo. Yan po yung sinasabi ng ating dearly beloved noble pastor, ng ating beloved friends in the Lord. Noon pa man, tayo lagi tinuturuan yung gusto ng langit, laging dumalo, laging magpuri, laging magsamba sa ating mahal na Panginoon. Anytime, magwawakas ng daigdig. Anytime, mangyayari ang sinasabi ng propeta. Mangyayari, mahal, ang panahon nating ito. Bagamat ngayon sinasabi ko at lagi kong binabanggit sa banal na pulpito ito, magkakaroon na ng declare, mahal, na magkakaroon na ng one world religion, pagbabawalan na ang taong manambahan, pagbabawalan na ang mga iglesia, ang mga church na manambahan, isa na lang ang pananambahan. Ganun kahigpit. Kaya't ngayon, mahal, hanggat tayo'y malaya pang bansa, Christianity bansa, samantalahin natin ang panahon na tayo'y makapagpuri, makapagsamba tayo sa mahal na Panginoon Kristo. Everybody say amen. Kahit may kapansanan tayo. Kanina habang maaga ako na dyan sa gate, wala pa yung mga choir, mahal. Praise God. Yung iba talagang makikita mo, hirap na hirap lumakad. Nakaka-challenge, hirap na hirap lumakad, makasamba lang sa gawain ng mahal na Panginoon. Pero kayo na malalakas, walang sakit, nasaan tayo? Praise God. Samantala makita mo, mga senior citizen na, mga iba natin may kapansanan, bakit nananambahan? Pinipilit, sinisikap, dahil dito nila nadama ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Kanina habang ako'y nasa gate dyan, mga mahal, napapatuloy luha ko, mga kapatirang ito, salamat mahal na Panginoon. Kahit ganyan, yung kalagayan nila, habang ina-assist ko pababa, kagaya yung kalagayan nila, mga mahal, nagpipilit na makapanambahan sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Huwag nating tingnan kung anumang damage mayroon ang ating katawan. Ano man ang ating kalagayan sa ating katawan. Ang importante, mga mahal, yung ating kaluluwa. Tayo nakapagpupuri, nakapagsasamba sa Diyos, mga mahal na buhay. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah, mga mahal, mga kapatid. Alam niyo minsan, yung karamdaman, pinadala ni Satanas para tayo ay manghina. Ang karamdaman minsan, pinadadala niya, mga mahal, para hindi ka makapagpuri sa Diyos. Paano mo malalabanan ang mga bagay na iyan? Yung mga bagay na dumarating sa buhay natin. Kaya, mga mahal, ang bawat isa sa atin, mga mahal, sinasabi ng banal na kasulatan na ang lahat ng araw na yan ay ginawa ng Diyos. Subalit ang araw ng Sabat para sa Kanya, sabi ng Levitico, mga mahal, 23, ang talata po ay 3. Kaya hindi po, pakibasa. From the book of Leviticus, chapter 23, verse 3. 6 days shall work be done, but the 7th day
is the Sabbath of rest, a holy convocation. Ye shall do no work therein. It is the Sabbath of the Lord in your dwellings. Dito po sa aklat ng Levitico, Kapitulo 23, versikulo 3. 6 na araw nagagawa, datapwat sa ikapitong araw ay Sabat na takdang kapahingahan. Siyang banal na pagpupulong, anumang gawa ay huwag ninyong gagawin. Isang Sabat sa Panginoon sa lahat ng inyong tahanan. Kung uunawain po natin, ang sabi ron, huwag kang gagawa na anong gawain. Okay? Sa iba naman mga pilosopo, ay dito lang ako sa bahay. Ha? Yung Sabat, mahal sa Biblia, ito po'y araw ng pananambahan. Hindi sinabi ng ating mahal na Panginoon Kristo na doon ka lang sa tahanan mo. Ang araw na yon, mahal, ang sabi, ika-6 na araw, lahat ng bagay ay ginawa na niya. At yung ikapitong araw, ito yung linggo, ito yung ngayon. Ito'y pinagiging banal. 6 days shall work be done, but the 7th day in the Sabbath day of rest. An only convocation he shall do, work therein, in is the Sabbath of the Lord in all your dwellings. Everybody say, Amen. Siya'y banal. Sabi ng Biblia, siya'y banal. Na nagpupulong sa anumang gawa ay huwag ninyong gawin ang isang Sabat sa Panginoon. Ito ang lahat ng inyong tahanan. Manginmahal, huwag natin sasadyain yon. Di ba? Dahil kapag sinadya po natin, doon na po makakapasok ang demonyo. Bibigyan ka na ng pag-aalinlangan, bibigyan ka na ng doubt, manginmahal sa iyong pananampalataya. Kaya huwag tayo, mas makapangyarihan na anak ng Diyos kaysa sa kapangyarihan ng Diablo. Amen. Ang kapangyarihan ng anak ng Diyos, sabi ng Biblia, ay kaya niyang labanan ang lahat ng kampon na kadiliman sa mundong ito. Kung minsan tayo'y binubulungan na huwag tayong dumalo, huwag tayong magsamba, yan ang taktika niya para wasakin ang buhay mo, wasakin ang pananampalataya mo. Pero habang ginagawa mo yon at nagpadala ka, talagang mawawasa ka. Pero kapag bumangon ka, inilakad mo yung mga paa, pinuri mo ang Diyos, mahal, walang kahirapan, walang pagsubok na magtatagumpay sa buhay ng mga mananampalataya. Siya'y banal. Sabi roon, Sabat na takdang kapahingahan, siya'y banal. Siyang banal. Ibig sabihin, araw ng pagsamba ng mga tinawag na mahal na Panginoon. Huwag ka nang gagawa ng anumang bagay ng iyong gawain. Say, praise the Lord. Ilaan na po natin ito. Napakaaga pa ng oras natin para madaliin natin ang gawain ng mahal na Panginoon Kristo. Kahit mahaba pa, kung hindi mo naman madama ang banal na presensya ng Diyos, baliwala ang lahat ng bagay. Kung hindi mo, mahal, ikaw na puspos, hindi ka lumuha, mahal, sayang ang pagsamba natin sa mahal na Panginoon. Mahal, habang kanina kumikilos ang ating mahal na Panginoon Kristo sa mga awiting makalangit na dama natin, mahal, doon pa lang revive na tayo, galak na tayo, mahal, dahil ito'y araw ng mga Kristiyano. Sabi po ng Deuteronomy chapter 5 verse 15, inyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto. Ang mga Israel ay naging alipin sila sa lupain ng Ehipto. Kaya ikaw ay inilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan daw, mangimal, ng isang makapangyarihang kamay. Mangimal, kung ang Kristiyano ay walang namumulo sa kanila, sa panahon po ni Moises, wasak ang buhay nila. Pero dahil si Moises ay namamagitan sa ating mahal na Panginoon Kristo, kahit ang iba ay hindi sumusunod, hindi tumatalima, sabi ng ating manibay, alalahanin nyo na kayo'y iniligtas ko. Tayo ang bawat isa sa atin, may mal tayo'y naririto. Gaya ng sinabi ko, may kanya-kanyang pamamaraan ang ating paglapit sa iglesyang ito. Yung iba sa atin bedridden na, wala ng pag-asa nung panahong yun. Sa kamatayan na lang ang nag-aantay. Subalit nung tayo ay nakatagpo ng katotohanan sa gawaing ito, binuhay tayo ng Diyos, dinala tayo sa katotohanan. At nung araw, higit sa lahat, ang alam lang natin magsamba
doon lang sa ating tahanan. Sabi nga ng mga pilosopo ng ating mga loved ones, hindi ba ang Diyos naman, kahit sa ang sulok ay nakikinig, bakit pupunta ka pa doon sa gawain yung napakalayo ng paglalakbay nyo? Napakalayo at mamamasahe pa kayo, magta-travel ba kayo? Bakit hindi ka na lang manambahan dyan sa tabi natin? Mangin mahal mga kapatid, sa ating mahal na Panginoon Kristo, sa Biblia, ang mga Kristiyanong be wise, hindi nila tinitingnan ang layo, hindi nila tinitingnan pakiman ang pagod. Importante, madama nila ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon Kristo sa buhay natin. Maraming tao na ngayon, kaya't ang mundo natin, kita mo, gumigiwang na dahil sa kasalanan, dahil sa kapabayaan, dahil sa kawalan nila ng pananampalataya sa Diyos. Walang pagrespeto sa pananambahan. Hindi nila binibigyang importante ang mahal na Panginoon. Kaya sabi ng Diyos dito, alalahanin nyo na kayo'y niligtas ko. Mga minmahal, sabi ng ating mahal na Panginoon, sa kanyang kamay, unat ang kanyang bisig, kaya't inuutos ng Panginoon mong Diyos. Mga minmahal, na ipangilin mo ang araw na yan. Kahit po, pakimasa. Deuteronomy 5, verse 15. From the book of the Deuteronomy, chapter 5, verse 15. And remember that thou was a servant in the land of Egypt, and that the Lord thy God brought thee out thence through a mighty hand and by stretched out arm. Therefore the Lord thy God commanded thee to keep the Sabbath day. Amen. Dito po sa Deuteronomy 5, dito po sa versikulo na 15. At inyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto at ikaw inilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig, kaya't inuutos iyo ng Panginoon mong Diyos at ipanangilin mo sa araw ng Sabat. Amen. Everybody say, praise the Lord. In New Testament, mga mahal, take note, ang pagsamba ng mga Kristiyano, ito ay ipinag-uutos na huwag pabayaan. Tayo ay mag-aralan sa isa't isa. Hindi lamang yung pinaparaos lang natin matapos yung gawain. Hindi yun. Baliwala. According to the New Testament, of even Christians will not forsaking their duty and attending the church, but exhorting or teaching one another. Maglaan kayo. Huwag niyong kalimutan. Kaya yun, ang sabi naman ng Panginoon, alalahanin niyo. Nung kayo'y nasa kagipitan, kahit sila, ang mga Kristiyano, ay sumusuway nung panahon ng Israel. Maraming Kristiyano ang matitigas ang ulo, pero dahil pagmamahal kay Moises, niligtas pa rin ang Kristiyano, ang mga Israel. Sabi naman ng Panginoon, alalahanin niyo. At ipangilin nyo itong araw na ito, araw ng Sabat, upang ako ay inyong sambahin. Gunitain, luwalhatiin ang dakilang pangalan ng ating mahal na Panginoon Kristo sa buhay natin. Kaya yan po yung sinasabi. And all the congregation brought him without the gum, a stone with him is stone. Sa panahon po ito ni Moises, inilabas siya ng buong kapisanan sa kampaminto. Sa kanila, yung hindi sumunod ang batas noon, sa panahon po, mga mahal ni Moises, makinig po kayo, na akala natin yung pagsamba ay baliwala lang. Sa panahon ni Moises, yung batas, sabi noon, nilabas niya ang buong kapisanan sa kampaminto, sa kanilang binato siya hanggang sa mamatay ang bato. Gaya na utos ng Panginoon, mga mahal, sa pamamagitan ni Moises. Napakabigat. Lahat, yung iba, sabi ng mahal na Panginoon, sabi sa batas, sinabi ni Moises, pinangalan sa kanila, huwag kayong gagawa, huwag kayong lalabas, dito lang kayo. Yung iba, patrahidor, tumalikod sila. Ano ang ginawa nila? Namulot sila ng patpat, namulot sila ng kahoy, mga mahal, nakita sila. At ayon sa batas, sa panahong yun, mga mahal, dahil nilabag nila yung Sabbath day, ikinulong ang dalawang lalaki, nakita na namumulot. Ganun kahigpit. At sabi, ilalaan sa kanila ang kaparusahan. At doon, mga mahal, sabi ron, dumating yung tinatawag
nakaparusahan at sila po ay namatay sa pamamagitan ng pagbato. Pero winarningan na po sila before. Sa buhay natin, hindi literal. Sa ating katawan tayo mamatay. Pwedeng mangyari kung pababayaan natin literal, hindi literal, spiritual. Manlalamig ka. Marami kang question. Manlalamig ka sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya't maging mahal ating pakatandaan, maging mahal ko mga kapatid, ang buhay, ang tamang araw ng ating pananambahan na sinasabi, ang tamang araw ng pagsamba, the day of worship, the 6 days shall thou labor and all thy work. Maging mahal, 6 na araw, naggagawa ka, ang inyong gawin, ang lahat ng iyong gawain, gawin mo na hanggang Sabado. Everybody say amen. Praise the Lord. Sino po nagpe-prepare Sabado pa lang para sa linggo? Amen. Di ba? Para hindi na mahadlangan. Kasi iba, maging mahal, kapag hindi tayo prepare, magpapadala ang kaaway, linggo pa lang umaga, ganito, yung pamilya mo, kailangan suportahan mo, kailangan puntahan mo. Mag-isip ka ngayon, dahil nandyan yung hadlang Yan ang gawa ng Diablo, Sunday yun. Anong piliin mo, maging mahal? Ay, kailangan ka ngayon, may emergency, may kinakailangan ka, naroon ka. Pero no Sabado, maghapon ka naman nakahiga lang, di ba? Nadun ka lang, maging mahal sa iyong tahanan. Wala namang ganon. Subalit yan po minsan yung taktika ng Diablo para agawin ba yung araw na nilaan mo para sa gawain na malupay. Para Para malamig ka, para malupaypay tayo. Kaya, maging mahal, sabi ng iba, okay na, nakapagsamba na ako ng Sunday. Ulitin ko po ito in how many months na pinirits ko po ito sa iba. Lagi ko po itong pinapalaala. Nakasamba naman ako ng Sunday, di ba? Nakasamba naman ako, okay na yon. Ano ba yung Sabat? Linggo? Nakapagsamba ka na linggo, okay na? And the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. Question. O, tanong. Kung one day ang rest, bakit tayong mga taga-Jesus Miracle Crusade, tayong mga Kristiyano, kung mayroong tinatawag na Sunday o Sabbath day, bakit may midweek Friday pa ang ating pananambahan? Yung pala, mahalaga lang Sunday. Mahalaga lang yung Sabbath. So, tutugunin po tayo. Sabi po ron, in the day of the rest is only the 7th day, so why do we have the midweek service in Friday and overnight? Amen. Everybody say amen. Dito, one day is 24 hour. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. And one day is 24 hour. Ang isang araw ay 24 oras that we divided into 3 times service. Everybody say amen. Anong oras tayo kapag Sunday? Minsan 9. Natapos tayo 3. Bilangin mo po, makin mahal, 1, 2, 3, 4, 5. 5 hour. Wednesday, 5 hour. Friday, 5 hour. O 6 hour tayo kapag overnight. Kung itotal mo, in 24 hour, makin mahal, in Sabbath day, marami pa po tayong utang. Say amen. Malakas na amen. Ganon, maging mahal, katalino ang pagtuturo ng ating dearly beloved na Honorable Pastor. One day is 24 hour, kaya isang araw, ay Sabat sa Panginoon. Kaya huwag po nating ipagkait yon. Yung 6 na araw, malaya na natin gagawin yung gusto natin, gawin na natin. Yung Friday naman, maging mahal, talagang ginagawa yan, maging mahal na tayo ay mag-overnight dahil wala ka namang gagawin sa gabi. Everybody say, amen. Kaya yaan, maging mahal, ang wise na ginawa ng ating magulang sa Panginoon upang kumplito natin yung Sabbath day na sinasabi ng banal na kasulatan ng ating mahal na Panginoon Kristo. Kaya, maging mahal, bakit ganun na lamang yung ating pagpapahalaga sa pagsamba? Maging mahal, there is Jesus to attend the church services. Yan po, maging mahal, yung iba hindi nila manawaan. Kapag iniibig mo ang mahal na Panginoon gaya ng mga Israelites, walang mahirap na bagay. Sila'y sumama kay Moses after na sila po ay sumama at dahil sa instruction sa kanila, sila'y nakatawid sa Red Sea.
at sila'y naging matagumpay. Ang Red Sea natin ngayon, yung pagsubok na kinakaharap ng bawat mananampalataya. Ang pagsubok, ang Red Sea, makimal, yung dagat na hinahati, ngayon, makimal, ito yung ating kinakaharap sa panahon na tayo ay tumatalima at sumusunod sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ang sabi po ng ating paksa, maging mahal ko mga kapatid, tuloy po natin para lubos natin mapag-unawa. Ang pagdalo sa pananambahan ay napakahalaga ng ating church in every importance. Maging mga hayop, inuutosan na sa Old Testament, ay pinatitigil kung araw ng pagsamba. Mangiman, kung kayo po ay may mga tauhan, isang kapatiran natin, mayroon siyang malaking grocery sa Manila. Kapag Sunday, talagang libo yung kita ng kanyang grocery. Kasi siyempre holiday, mga tao nag-ikot-ikot lang sila, andoon lang sila, malaki yung income. Pero ano ang ginawa ng isa nating kapatiran negosyante sa manginmahal sa dako ng Kumaw? Bagkos, manginmahal, sila ay pagtrabahuin niya yung kanyang tauhan, pati siya. Ang sabi niya, kapag linggo, sarado lahat. Lahat ng mga narito nagtrabaho sa akin, lahat tayo doon sasamba sa Amoranto. Close ito. O sabi nung mga hilaw, na mga mananampalataya, sir, kayo na lang, dito na lang kami kasi mas malaki ang kita naman dito ng tindahan, ng grocery kapag Sunday. Sabi ng kapatiran, unahin natin siya. Isarado yan, tayo magsimba. Be wise Christian. Nung ginagawa nila, mahal, yung customer nila pag Monday, mahal hanggang Saturday, na doble. So, ibig sabihin, mahal, ang pag-inuna mo, ang gawain ng Diyos, trebling pagpapala, triple blessing. Spiritually, masaya ka. May pinansal ka nga. Sapat ang pinansal mo, ang kakayanan mo, maganda ang bahay mo, may sasakyan ka, wala ka sa spiritual. Masaya ka ba? No. Hindi ka makakatulog sa konsensya mo na hindi ka nakapagsasamba sa Diyos. Hindi baling naghirap, mahal, kukapos sa pinansal. Masaya ka naman na nagsasamba at nagpupuri sa Diyos. And even animal should stop walking on the day of Sabbath. Magi ang inyong mga alagang hayupan, itigil nyo. Pahintuin nyo. At kayo ay magsamba. Everybody say amen. Sabi nga nung patutuo ng ating beloved, praise the Lord, ng ating malapastor ng araw. May isang Kristiyano, malapastor, sana po maunawaan nyo po, ipagpurin nyo po ako. Bakit? Kasi po malapastor, hindi po talaga ako makakasamba ng kompleto. Siguro makasamba lang po ako Sunday. Dahil mahalaga po yung Sunday, malapastor, Sunday lang po ako makasamba. Pero yung Wednesday, Friday, hindi po. Bakit? Anong dahilan? Batid? Hindi po kasi maiiwan ko yung aking mga halaga, yung aking mga negosyo, aking malagang hayop. Hindi ko po maiwan. Ganun ba? Anong gusto mo? Gusto ko po, malapastor, makakumplito ako ng pagsamban 3 times a week. Tama. Dahil yun ang gusto ng ating mahal na Panginoon na magsamba. Gusto mo namang maalis yung adlang upo. Mahal na pastor, sige, taas mo ang kamay, manalangin tayo. Mawala na lahat na nag-aabala sa iyong buhay para makadalo ka ng 3 times a week. Mawala na yung mga hayop mo, mawala na yung pinag-aabalahan mo. Taas ang kamay. Sabi ng kapatid ng mahal na pastor, hindi po, dadalo na po ako ng 3 times a week. Oh, di ba? Takot. Kasi magaganap at mangyayari yun. Amen? Everybody say amen. Okay. Ang pagsira, di pagsunod. Makinig po tayo. Sa pagdalo, sa pananambahan ay sa panahon ni Moises pinarurusahan. Breaking and not attending the church services, sila po ay nagkakamit ng tinatawag na kaparusahan. Di ba? Mayroon po dito sa Biblia sa Number chapter 15 verse 32 up to 33. Samantala, ang mga anak na Israel, ay sila po ay nagsailang, nakasumpong sila ng isang lalaki, nasa ilang. Nakita nila na mahigpit doon, dapat Sabat, irespeto, igalang. Everybody say amen. Manginmal tayo nga, high-tech na rin ngayon ng mga Kristiyano, di ba? Bisan Sunday, kagutom tayo, kain-kain tayo dyan sa gilid, puro ganun-ganun lang tayo. Amen, di na natin inintindi na ma-revive tayo.
Di ba, yung iba naman, nakikinig nga sa inyong balingkod, hawak namang cellphone, nag-game na siguro to. Yung iba naman, style hawak, nakapatong yung cellphone sa Bible, hindi man Bible ang binuksan, cellphone. Yan ang totoo eh. Minsan nasisilip ko yan. Nagbabasa, baka yun mahal, hawak man Bible, pero yung cellphone na sa ibabaw, nag-game na pala. Minsan naman, bakit mahal, may ka-text, may ka-chat. Kaya may sabi siya, praise the Lord. Sabi, praise the Lord. Praise the Lord. Pag uwi sa kanilang tahanan, may sakit, ipik. Bakit? Walang power eh. Hindi mo naunawaan ang word of God. Amen. Wala ka naunawaan. Hindi ka na puspos. Praise the Lord. Kaya nga mga minmahal eh. Kaya sabi ko, kapag gawain dito, isurrender lahat ng cellphone na mga ginagamit sa gawain para hindi makadisturbo. Kasi sayang yung araw eh. Sayang yung panahon na nilalaan natin. 6 days ka na nga nagtrabaho, 6 days ka na abala. Linggo, pagdating mo, kain ka pa, tulog ka pa, makinmahal, banjing ka pa. Paano ka ma-revive yan? Sa panahon ng mga Israel, sabi naman ng Panginoon, gawin nyo. Kayo'y iniligtas ko sa ilang. Kayo'y iniligtas ko sa inyong buhay na dapat patay na sila. Subalit sabi ng Diyos, isa lang ang kanyang hinihiling, the Sabbath day. Ilaan nyo ang inyong panahon, ang inyong araw sa pananambahan. Iba di siya, amen. Numbers 15:32 and 33. From the book of Numbers, chapter 15, verse 32. And while the children of Israel were in the wilderness, they found a man that gathered sticks upon the Sabbath day. And they that found him gathering sticks brought him unto Moses and Aaron and to all the congregation. And they put him in ward, because it was not declared what should be done to him. And the Lord said unto Moses, the man shall be surely put to death. All the congregation shall stone him with stones without the camp. And all the congregation brought him without the camp and stoned him with stones. And he died as the Lord commanded Moses. Amen. Dito po sa aklat ng Bilang, Kapitulo 15, talatang 32 at 33. At samantalang ang mga anak na Israel ay nangasa ilang, ay nakasumpong sila ng isang lalaki na namumulot ng kahoy sa araw ng Sabat. 33, at sila'y nakasumpong at sa kanya na namumulot ng kahoy ay dinala kay Moises at kay Aaron at sa buong kapisanan. Amen, amen. Praise God. Palakpakan natin ang Diyos, mga mahal. Yung kapisanan, dahil sila may nilabag na napakahigpit, na sa panahon kasi ni Moises, ang lahat na lumalabag, sila hindi lang ikukulong. Ikulong muna sila, tapos hanggang sa sila batuhin hanggang sa mamatay. Diba ang higpit? At kung ito'y ibabalik sa panahon natin ngayon, napakahirap, hindi kayanin. Ibang mga Kristyano, mga mahal na kalungkot. Nung tayo may sakit, sabi natin, mahal ng Panginoon, paggalingin mo lang ako. 3 times a week ako magsasamba sa iyo. Nung magaling-galing na, medyo recover na, nakaka 3 times a week pa naman. Pero nung medyo lumakas na, nabawasan na, 2 times a week na lang. Malakas eh. Nung tuloy na lumakas, Sunday na lang. Malakas na eh. Diba? Ganon, na may mga bagay na nakakaligtaan, nalilimutan natin sa buhay natin. Siyempre, tuwa naman si Satan. Tuwa ang Diablo. Diyan ka pala. Okay, susunod, payamanin ko yung negosyo mo. Sunod, dagdagan pa yan. Di ngayon, yung Sunday na lang, makinig kayo, yung Sunday na lang na inilalaan mo sa Diyos na pagsamba, ala na. Ano na? 1 month na lang. 1 buwan, 1 linggo na lang magsamba. Yan ang totoo. Kaya, mga mahal, ang mga bagay, kung titingnan po natin, tayo lang yung church na istrikto, na itinuturo sa atin na dapat panambahan, bigyan natin ng importansya, bigyan natin ng halaga. Huwag natin i-comparison ito sa ibang mga fellowship, sa ibang mga kongregasyon. Sa kanila okay lang. Kahit walang kabanalan, mahal.
Sa kanilang pagsamba, manginmal, wala lang sa kanila dahil iniisip nila, nakapagsamba na sila sa Diyos. Manginmal, sa atin, ang oras inilalaan sa atin para tayo makapagbigay lugod sa mahal na Panginoon. Noon tayo nga po nag-50th church anniversary, manginmal, in 16 and 17 hour, sabi nga, kulang pa, 24 hour ang Sabbath day. Manginmal, ibang Kristiyano, nag-angal na, di ba? Ang tagal, totally. Pero manginmahal, mga kapatid, salamat sa malapang dinivide yung 24 hour na Sabbath day natin napunta sa 3 times a week. Kaya manginmahal, dumalo lagi tayo ng Wednesday. Magsamba tayo, manginmahal, ng Friday, Sunday. At yung iba, manginmahal, nagsama pa sa mga gawain, sa mga Bible study, hanggang sa napuno yung 24 hour na complete natin the Sabbath day, ikapitong araw, ay banal sa Panginoon Jesucristo. Sabi naman iba, ako naman nagbigay, ako nag-tithes, pero bakit ganoon? Kulang ka pa, kapatid. Ang araw, maraming bagay na dapat nating i-check ang ating mga sarili kung tayo'y ano ang pagkukulang natin sa harapan ng ating mahal na Panginoon Jesucristo. Amen. Kaya ang sabi, we're not 10 lens, but where are the 9? Hinahanap ng Diyos yung 10 kitungin, gumaling sila sa panahon ng Sabat. Hinahanap ng Diyos, manginmahal, isa. Yung isa na wala, yung siyam, manginmahal, hindi nagbigay halaga. Sabi naman ng Panginoon, hindi ba 10 kayo na nangalinis sa inyong makitong, databuat nasaan? At isa na lang ananumbalik, takaibang bayan pa. Minsan ganun kasi. Praise God. Kaya yun ang nakakalungkot na minsan nakakalimutan ng marami sa buhay natin. Sabik ang mahal na Panginoon sa pagsamba ng mga taong kanyang pinagpala. Mas mapalad tayo kay Abraham, kay John the Baptist, Eben, the Solomon, and Gomorrah. Dahil sa panahon nating ito, mga mahal, lahat ng tumalima, sumunod sa kalooban ng Diyos, ngayon pa lang may grabing himala at kanilang natatanggap na pagpapolo na nagmumula sa ating mahal na Panginoon Jesucristo. In last verse, Hebrews 2 verse 3 up to 4, kapag maging mahal, pinabayaan natin ito. Paano daw tayo makakatanan tayo kung ating pababayaan ang ganitong dakilang kaligtasan? Maging mahal, pinabayaan na ang ganitong dakilang kaligtasan na pinangungusap ng Panginoon nung una pa man. Kanyang ipinangungusap na. At ngayon, maging mahal, ay ito ay dapat hindi babaguhin. Mananatili sa ating puso ang katapatan natin sa Diyos. Kaya niyo po, pakibasa. From the book of Hebrews, chapter 2, verse 3 and 4. How shall we escape if we neglect the great salvation which at the first began to be spoken by the Lord and was confirmed unto us by them that heard him? God also bearing them witness both with signs and wonders and with divers miracles and gifts of the Holy Ghost according to his own will. Ito po sa aklat ng mga taga-Hebreo, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Paanong makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamagitan ng mga nakarinig. Amen? Napawang sinasaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa pamagitan ng mga tanda, mga kababalaghan at nasaganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Amen, amen. Everybody say, praise the Lord. Ayon sa kanyang sariling kalooban, makinmahal, how shall escape and we neglect to great salvation. Ingatan nating mainam ang kaligtasan na binigay sa atin. Huwag nating pabayaan, huwag nating sadyain. Kahit mahirap sa bawat lugar na inyong kinatatayuan, alalahanin mo, kapatid, kung saan ka naligtas, saan ka tinawag naman ng Panginoon, gunitain mo siya
pasalamatan natin sa Diyos ang ating buhay, utang na loob natin sa mahal na Panginoon. Naligtas ka sa bansa natin, naligtas ka sa ibang bansa, yung iba kung saan na-save sa gawain ng Diyos. Ngayon, narito tayo. Pahalagahan po natin ang kuling, ang pagtawag sa atin ng mahal na Panginoon. Sa ating mga baguhan, kayo may karamdaman, kayo may problema. Anong gagawin nyo? Kayo lalapit sa Diyos. Narito ang kaligtasan. Hindi bukas, now is the day of salvation. Ngayon, ang araw ng kaligtasan. Kayo, G, habang umaawit tayo sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Awitan po natin. Is man, is to honor you, Lord, in my heart, worship you. Lord, I have within me, hallelujah, I give you praise, hallelujah. Oh, that all my heart I worship you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I give all you alone. Every minute that I take, each moment I wait. Lord, let your ways in me. Hallelujah. This is my desire to honor you. Oh, Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give. Purihin po natin ang dakilang Diyos sa hapong ito. Hallelujah, how good the world. And all is in you. Yes, Lord, I give you my heart. I give you my soul. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. I give it you alone. Nothing. Every moment I wait. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Give me the faith and all I'm waiting. Have your ways in me. Praise God. Baba po muna natin ang ating mga kamay sa ating mga baguhan. Pakinggan niyo po ang aking sasabihin. First time niyo po na napunta rito sa ating banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. May 4 po na susi ng kaligtasan upang tao ay isang maging ganap sa harapan ng mahal na Panginoon. Unang-una po mga kapatid na mga baguhan ay ang pananampalataya.
Ang sabi ng Hebreo 11:6, at kung walang panampalataya ang sinuman ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos, sumampalataya ang mga Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa kanya'y nagsisihanap. Ngayon, nasumpungan na po ninyo. Pangalawa po yung repentance, 17:30 ng gawa. Pinalipas na ng mga Panginoon ang kasalanan ng tao. At sinabi niya ron, maliban kay magsisi, magbalik loob sa Kanya, magsisi, talikuran ng kasalanan, sabi ng Biblia, kayo ay Kanyang patatawarin sa inyong kasalanan. Pangatlo po, Acts 38, repent, be baptized in the name of Jesus Christ. Hindi sa pangalan ng imahin, anumang bagay, mga mahal, repent, be baptized in the name of Jesus. Sa pangalan ng mga Panginoon, ikay babautismuhan, magbabago ka, at ang karamdaman mo'y gagaling sa pangalan ni Jesus. Pang-apat po, ang Diyos na po ang gagawa sa inyong buhay, maging saksi ka. Kaya dito may mga kapatiran tayo, nag-iiba yung dagat. Pagdating doon, hindi lamang ang kanilang ginawa'y maghanap buhay, naghayo, nagpioneering, kahit Muslim country, namamangha sila, nagpatotoo ang kapatiran natin. Sabi ng Muslim, totoo ang Jesus Miracle Crusade. Praise God. Kaya ngayon sa hapong ito, sa ating mga magulangin, kabataan, natatanggap sa mahal ng Panginoon, mahal kayo ng Diyos. Pikit niyo po inyong dalawang mata, simpleng bagay, sumunod po kayo sa panalangin. Hallelujah, gagaling inyong karamdaman, malutas sa inyong problema, kayo sumunod sa panalangin. Mahal na Panginoon, ako po ay narito, isang taong makasalanan, nanunumbalik sa iyo. Patawarin mo po ako sa aking nagawang pagkakasala. Magmula nang ako ay isilang hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, marami pong salamat sa iyong banal na salita na akin napakinggan upang ako ay magkaroon ng pananampalataya. Tinatanggap kita, Diyos at Hari ng aking buhay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kami po'y manalangin para sa inyo. Dakila namin Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat, sa unit na langit ng aming dearly beloved noble pastor, Evangelist Walter Estrada Almeida, and beloved children. Maging kasama ko mga magagawa ang aming mga baguhang ito. Ito nawa po ang pasimula na kanilang paglilingkod at pananampalataya sa iyo. Isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Baba po ang kamay. Ang kulang na lang po dyan yung bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Nandiyan po ang ating beloved elder, Brother Janus Biron. Mamaya po kayo po tumanggap ng bautismo. Napakahalaga po na kaligtasan. Mangimal sa awiting ito bago po sa ating mga personal na pangailangan, sa ating mga karamdaman, sa ating mga problema. Mangimahal, yan po. Tayo nagtungo sa sambahan. Huwag niyo po mangimahal, tandaan natin. Kapag nagsasamba, huwag niyong dalhin ang problema. Kapag nagsasamba, huwag niyong dalhin anumang bagay kabalisahan. Aalis kayo rito, lutas ang problema, pinagpala tayo ng malapay. Magaling ang inyong karamdaman. Awitin natin, patuloy ang awiting ito. Hallelujah. Mga Kristiyano, mga anak na Diyos, magpuri tayo. Hallelujah! Hallelujah! Lord, I give you my yes, Lord. Away. Glory to God. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I'll live for you alone. That day, every moment away. Lord, purihin natin ang Diyos! Hallelujah! Lord, I give you my heart. I give you my soul.
Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. Bata na marunong manalangin, lumuhod tayo, manalangin tayo. Taas po yung makamay. Kung kayo may karamdaman, may problema. Mahal, kung minsan hindi lubos gumagaling sakit nyo, huwag mo na ng panampalataya. Sige lang. Laging nakataas ang kamay, laging nagpupuri, laging nagsasamba. Sabi ng Diyos, aalisin po ang salot, alisin ko ang sumpa, kayo ay aking pagagalingin. Walang imposible sa lutasin na inyong mga problema. Sa inyong pamilya, sa inyong hanap buhay, tayo manalangin. Dakila naming makapangyarihan sa lahat, dakila naming Ama sa langit, sa unat na langit ng Darla Beloved na Ball Pastor. Evangelist Lisra Dalmida, yung propeta, Manang Panginoon, di namin makalimutan ang kanilang mga tinunod panalangin sa amin. Ganun din, Manang Panginoon, sa aming mga narito, mga baguhan, mga kapatiran, may karamdaman sila. Ano man po ang mga problema nila sulari sa buhay. O Diyos, alam ko wala imposible sa iyo. Kahabagan mo kami at patawarin, Manang Panginoon, sa bawat isa sa ito na nagtatapat na makaanak mo, patuloy palaguin, maging ano man ang kanilang mga negosyo, ano man po ang kanilang mga pinagkikitaan, O Diyos. Ikaw ang sa patuloy magpala sa kanila. Ito po kami samot na langit. We pray, O God, in Jesus' name, amen and amen. Sige po, bilang point of contact, kaliwang kamay sa parte ng inyong karamdaman at ang kanang kamay sa ulo. Isipin niyo po, under the beloved praise in the Lord, naglilihan sa atin lagi sa kanyang iniiwang panalangin sa atin. Cast out in the name of Jesus. Banggitin niyo po, hallelujah. Sige po ha, kung anong sakit nyo, karamdaman, kayo na po ang babanggit na may pananampalataya. Hallelujah, hallelujah. Demons, in the name of Jesus, cast out all demons of sickness and infirmities, cancer, cast out, leukemia, asthma, diabetes, cast out, bloodness, cast out in the name of unbelief, in doubt, cast out in the name of Jesus, hindrances, hallelujah, cast out in the name of Jesus, problem result, spiritual problem, hallelujah, cast out, hallelujah, double-minded, cast out, hallelujah, pagkapilay, pagkabulag, cast out, in Jesus' name, hallelujah, hallelujah, praise God. Sabi mo, hallelujah, hallelujah. Tayo po tumayo, mga mahal, itaas ang kamay, sabi na Revelation 19:1, we glory, we honor unto the Lord God. 3 times jump, may panampalataya, huwag magbiro, malakas. Kapag mahina ang pagtalon mo, yung problema doon, demonyo na nagbibigay ng kahirapan, baka sa iyo mapunta, kaya tumalong ka, may panampalataya, ha? Sabay, hallelujah! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! God bless you po, mga mahal, sa hapong ito, isang buhay na palakpak bilang pasalamat sa Diyos. Glory, glory to God. God bless you all, beloved brethren, JMCIM San Pablo. Tayo po'y dumako po muna, mga mahal, bangaya po sa ating announcement, sa ating special offering, every Sunday lang po. Mga mahal, patuloy tayo po'y nagpe-prepare. Patuloy po tayo, mga mahal, nagsasagawa sa ating mga expenses, sa ating bahay-sambahan. Napakalaki po ng ating pong maintenance sa ating iglesia, sa lugar na ito. Saan po natin kukunin yan? Kundi sa inyong sacrifice giving, tithes and love offering, mga mahal, para patuloy maisaayos ang ating lugar na kung saan dito natin tinatagpo ang banal na presensya ng mahal na Panginoon Kristo. Amen? Kapag maganda yung paligid mo, malinis yung paligid mo, maganda yung sambahan, marivive ka rin eh. Bakit? Doon nakikita yung pagkakaisa na makapatiran na sumusuporta, tumutulong. Amen? Mga mahal, tayo po sacrifice giving, tayo po'y panalanginan ng ating special offering. Mga mahal, sa mga baguhan, hindi pa po kayo kasama, nasa inyo po yan, kung nais nyo pong makibalikat, na magkaloob ng inyo pong sacrifice giving para po sa gawain ng ating pong mahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord, hallelujah. Manalangin na po tayo, hallelujah. Nandiyan ba, Brother John? Okay, praise the Lord, hallelujah. Dakila namin Ama, makapangyarihan sa lahat, O Diyos, sa lahat ng aming makapatiran sa hapong ito, mga datihan, mga baguhan, lahat ng kanilang mga ipagkakalob, O Diyos, nawa po bawat ipon na kamay, ikaw sa patuloy magpala at magbalik sa kanila. Ano man po ang kanilang negosyo, ano man po ang kanilang mga tinatangkilik, ano man po ang kanilang pagkukunan, bawat pinagkakalob na kasampung bangit mga handog sa sacrifice giving para sa iyong gawain, pagpalain mo po sila. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen.
Praise the Lord. Hallelujah. God bless po, brother Ulden Pretty Merly. Mga minamahal, muli po tayong dumulog sa throne biya at pangos sa kalangitan at patuloy sa ating sa mga paghiwalay sa Diyos sa hapong ito, mga Panginoon. O pagpapalan Diyos sa mga banal, sa matamisong pangalan ng pinakamamahal na Panginoon. Sa unat panalangin namin kagalang Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida, your end-time prophet, mahal Panginoon, muli po kami nagpupuri, nagpapasalamat, mahal Panginoon, praise God, sa maghapong ito, Diyos, hallelujah, na muli kang kumilos sa aming kalagitnaan, nilang isa ng bayog ito na aming banal gawin, o Diyos, hallelujah. Maraming po salamat sa mga kapatid na aming nakapiling ngayon sa hapong ito, o Diyos, sa kalakasan, kalusugan, o Diyos, hindi mo pinagkakatsamin, Panginoon, praise God, sa magpapala, praise God, sa patuloy mong Panginoon, hallelujah, sa paglangis o Diyos, sa mga awitan na ng choir, praise God, hallelujah, na muli may ibunuhos sa aming kalagitnaan ng iyong napakatamis at banal na presensya, maraming po salamat, lalo Panginoon, lalo tigit, mga Panginoon, ang iyong banal na salita, ang ebanghelyo ng kaligtasan, namin pong napakinggan din na ng mga tayo sa may kalagitnaan, o Diyos, sa iswing pagkain, namin para napapagal na kalulong pundasyon, namin pagtitiwala sa iyo, o Diyos, hallelujah. Sama mga Panginoon sa aming paghihiwalay sa hapong ito, o Diyos, hallelujah. Kung paano kung ginawa yan, tungo sa lugar na ito, pinagtiningatan, o Diyos, gano'n mo pagkakas sa amin, gabayan mo at patumbayan muli, o Diyos, sa parating mga hati, sa aming mga tahan na mapayapa, o Diyos, salito at muli balik sa susunod aming pagtitipos sa lugar nito. Ito po ang samo namin panalangin in the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. So, God bless you po.